sobrang kaba, hindi na napigilan ni Ride Safe. Kaya umihi na siya sa pinagtigilan namin. Ilang beses namin sinubukan pero wala talagang signal. Kaya dumiretso na kami and hoping na tama itong dinadaanan namin. Pero saan nga ba kami papunta? Nung nakaraang linggo nag-ride ako at napunta ako sa hindi ko inaasahang lugar, ang Tagaytay Talisay Road. At marami sa komento na nagsasabing subukan ko daw ng gabi. Kaya yun ang gagawin natin sa video na to. Boss, anong klaseng ride ba to? Dinala mo kami sa kadiliman ah. Oh, grabe guys oh. Ganito pala sa Blackwall. Pero bago yan, pakilala ko muna sa inyo ang mga kasama natin sa ride na to. Siyempre, unang-una si DMTV o mas kilala bilang Denmark. Hoy! Panang munti. Dami ko dun narinig na wala pa kasing astig. Puto ko ay kinilig, bumilib na parang kaso. Bali ito, niready ko na nga pala yung mga tools na kakailanganin natin mamaya. At kasama na nga rin dyan yung oil na gagamitin natin. Delo Gold sa CBR. Ayaw mo nun, may gold yung loob ng engine ko. Diba? Sabagay. Hindi kasi normal na langis nangingitim. O kaya in advance mo na gold na lang talaga to. at itong sinasakyan kong Yamaha R1, ito yung kinabitan natin ng Villain Conqueror nung nakaraan. At itong motor na to ay kay Ride Safe Master. At syempre ang sinibak ng sniper sa Marilake, walang iba kundi si Breezy. At ang gamit nating motor, ang ating ZH2. Supercharger na laging looban. Kainis. Bago ko sila dalhin sa Tagaytay Talisay Road, kain muna kami dito sa Starbucks. At habang naghihintay ng pagkain, Sulit talaga itong bag na to. Expandable to eh. Pinakamaganda rito. Ito. yes mga ka-Z1 Nation tank bag na nagiging leg bag, yan ang Lobo tank bag. Expandable at perfect sa mga rider na gusto ng easy access sa gamit habang nasa biyahe. Speaking of biyahe, tara biyahe na tayo papuntang Tagaytay, Talisay Road at ituturo ko na rin sa inyo ang daan kung gusto nyong ma-experience ito. Bandang alas 7 ng gabi, binabaybay na namin ang daan patungo sa delikadong destinasyon. Sabi sa comment, masaya daw to. Pero habang papalapit na kami ng papalapit sa tinatawag nilang Black Wall, mas kinakabahan ako. Kaya para makasigurado, tumigil muna kami at tiningnan ko ang mapa kung tama ba talaga ang dinadaanan namin. Sa kasamaang palad, lahat kami walang signal kaya wala kaming idea kung tama pa ba ang direksyon namin. Sa sobrang kaba, hindi na napigilan ni Ride Safe kaya umihi na siya sa pinagtigilan namin. Ilang beses namin sinubukan pero wala talagang signal. Kaya dumiretso na kami and hoping na tama itong dinadaanan namin. Nung nakita ko itong 7-Eleven, dito na ako nagsimulang mas kabahan. Lumiko na kami dito at hinarap namin ang isa sa pinaka nakakakilabot na daan. Bukod sa lubak-lubak ang kalsada, paahon ito at habang papalayo ng papalayo ang tinatahak namin, wala na kaming makitang sasakyan o tao sa kalsada. Kahit maraming mga bahay-bahay, magkakalayo naman sila. Hindi mawawala yung kaba dahil posibleng isa sa amin ang masiraan sa lugar na to. Bitbit ang lakas ng loob, pinagpatuloy naming tahakin ang walang humpay na matatarik na daan. Sa puntong ito, ramdam ko sa loob ng riding gloves ko ang pagkapasma ng kamay ko. 30 minuto ng walang tigil na ahunan at kurbadahan. Talagang nakakapagod pero wala kaming choice. Dahil ayaw naming tumigil sa gantong nakakatakot na lugar. May hindi pala ako nasabi sa inyo. Isa sa naging problema namin ay lahat kami walang auxiliary light. Kaya napaisip ako kung tama ba ang desisyon ko na dalhin itong ZH2. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng daan na to, bigla akong napatigil sa nakita ko. Isang makipot na tulay sa gitna ng bundok ang aming nadaanan. At ito ang tinatawag na Bridge of Hope ng Laurel, Batangas. Boss, anong klaseng ride ba to? Dinala mo kami sa kadiliman ah. Grabe naman si Boss Arch oh. Oh, grabe guys oh. Ganito pala sa Blackwall. Bridge of Hope. Road to Success. Bayan ng Laurel. Hindi na rin kami masyadong nagtagal dito dahil iniisip namin na baka kung ano ang mangyari sa amin. Pero nakakawala ng kaba kapag nakikita mo ang napakagandang view dito sa Bridge of Hope. Pero bago pa man kami makaalis, ito ang nangyari. Biro lang mga ka-Z1 Nation, nakababa kami ng maayos pero hindi rin madali ang palusong na daan. Paglabas namin ng Blackwall, pahinga muna kami para kumain. At dito ko na-realize na kahit sobrang nakakatakot ng naging experience ko sa ride namin, hindi naman mababayaran ng kahit magkanong salapi ang ganda ng lugar na ito pagsapit ng umaga. In-enjoy namin ang gabi, kumain, umuwi, at
at nagpahinga. Lahat kami kinabahan at natakot sa ride na yon. Pero sigurado ako na lahat kami, ako, si Breezy, si DMTV at si Ride Safe Master, lahat kami ay uuwing masaya.